What's up mga kapapi dyan? Ako nga pala si Pops CD para magbahagi ng mga kwento sa inyo. May mga subscriber tayo na nag-send ng mga kwento nila sa atin at nanghihingi ng sagot natin. Kung nais mong sumagot sa kwento niya, comment lang dyan sa baba mga kapapi. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe para updated ka palagi sa kaganapan dito sa channel ko. Umpisahan na natin. Hello Pops CD, itago mo lang ako pangalang George. Lately kasi na-realize ko na may gusto ako sa ka-work ko and gusto ko malaman kung interested ba siya sa akin or hindi. So ako ay 26 years old boy at si girl naman ay 22 years old. Kami ay parehas new sa work, first quarter ng 2025. Nauna ako ng 1 week sa kanya. So unang meet ko siya kanya, di ko naman napaisip na, ay gusto ko siya or something. Ano lang, bagong ka-work and gusto ko lang makatulong na maka-adjust siya sa work lalo na first job niya. Ako din pala unang nag-approach sa kanya. Kasi that time need na niya umattend ng training and since nakapag-start na yung training before siya pumasok, binigay ko sa kanya mga materials and offered to help her. Kung may di siya get sa materials para di na niya need, i-retake ang training and exam. Di ko naman siya in-approach dahil gusto siya jowain. So medyo naging close kami agad since same kami ng degree, although different school, tsaka nagkakwentuhan na din during break time ng training. Una sa mga topics is about schools, like ano ginawa nila sa gantong subjects. Di din pala siya familiar sa city ng work. Kasi taga-province siya, although malapit lang naman province niya. So ako that time, since wala naman ako gagawin pagtapos ng work, sinasabayan ko siya pag-uwi para lang medyo di siya maligaw hanggang sasakayan lang ng jeep since uwian pa siya sa province niya at naghahanap pa lang ng uupahan. Bukod sa mga naging experiences namin sa school, napag-usapan din namin konti personal life like ano usually ginagawa niya. Mahilig ba siya maggala or taong bahay lang? Anong hilig niyang shows? Fast forward konti after nung training, napansin ko na parang lagi niya sinasabayan nung oras ng uwi ko. Like pag nagsabi siya earlier na mag-overtime daw siya. Then pag nakita niya di ako nag-overtime, uuwi na din siya and kapag mag-overtime naman ako at di naman siya nagsabi na mag-overtime din siya, bigla na lang din siya mag-overtime. So during nung time na lagi kami sabay umuuwi. Then nung nakahanap na siya ng apartment, naging routine na namin sabay umuwi pag sabay kami ng out. Sabay kami kasi nilipatan niya is malapit lang sa bahay ko. That time lagi din siyang ngumingiti pag nakita niya ako. Lagi din kami nagtatanungan kung mag-overtime ba kami, sabay din kami mag-lunch. May times din na sabay kami pumapasok. Mention ko din pala na ang manager namin is lagi kami inaasar. Like nung naghahanap pa lang siya ng apartment, sabi ng manager sa akin, bakit di mo na lang siya patirahin siya inyo? Ako nagulat sa sinabi niya kasi di ko ine-expect. Then after ang supervisor naman namin nag-uusap about sa mga past-present relationships. Like may jowa ka ba ngayon at ilan naging jowa mo? So nung tumagal ang convo, napasa sa amin ang convo so natanong kami kung single daw kami at sabi namin oo. Ang reply ba NMN ni supervisor namin is bakit di na lang maging kayo? So again nagulat ako, inisip ko na lang na nagjo-joke lang siya. After nun may pinuntahan kaming kasal. Kasal ng isang supervisor namin. Hindi yung unang na-mention ko Kasama din siya and sabay kami pumunta sa meeting place bago pumunta sa kasal. Request niya yon. Nung pauwi, itong manager na naman namin nagsabi na, kayo naman next magpakasal Napasabi na lang ako na, bakit kami? Then may dumating na bago, girl din same age sila. Mga bagay na naging routine na namin bagong girl na pumalit sa pwesto ko. Kaya lately parang na-realize, ko na na-miss ko mga ginagawa namin. Dati kaya na dito ako ngayon. After nung kasal, napansin ko na parang naging cold siya. Di ko lang alam kung mas na-enjoy niya lang talaga kasama ang new girl or iniiwasan niya ako for some reason. Previous attempts, niyaya ko siya dati, kumain sa labas and nag-agree naman siya and ang saya din naman niya noon. Mga 1 hour din yata kami nag-uusap. Pero nung nag-try ulit ako magyaya, after noon ayaw niya. May reason naman pero ang reaction niya parang iba kasi. Di ko pa na-try i-ask directly since natatakot ako. Magiging obvious ang feelings ko. And if the same ang feeling niya, baka maging awkward sa work. May times din pala before na parang ang cold niya, like tahimik at parang ayaw makipag-usap. Also kuya pala tawag niya sa akin kahit sinabi ko na dati na okay lang na walang kuya. Ito po ang kwento na na-share ko sa iyo Pops CD. At yun na nga mga kapapi. Ang payo ko lang sa kapapi natin is kung feeling mo iniiwasan kanya or ayaw kausap, ganun na lang din gawin mo. Dahil wala naman kayong label, nagbabago talaga ang damdamin ng isang tao kaya hindi natin siya masisisi. Pero mukhang ikaw yung na-fall sa samahan yung dalawa. Parang ikaw ang nag-i-illusion na may something sa lahat.
ng ginagawa nyo samantalang sa kanya is normal friends or ka-work ka lang niya. Malalampasan mo din yan, kapapi. Kayo mga kapapi. Ano mabibigay niyong advice sa nag-share ng story niya? Comment down below para mabasa niya din. At yun na nga mga kapapi. Tapos na ang unang episode natin. Abangan ang susunod na story na ibabahagi ko sa inyo. Siguraduhin mo lang na subscribe ka na para updated ka sa susunod na video. Kita-kits sa susunod na video mga kapapi. So long and goodbye.